Narito na ang maiinit na balitang dapat niyong tutukan sa One North Central Luzon ngayong Martes. Negosyante, patay sa pamamaril ng mga hindi pa nagkikilalang sospek. 230,000 pesos na pera sa ATM account ng isang lalaki. Nasimot matapos namanong mabiktima ng scam. Anyari? Monitoring sa mga ipinapasok na karne ng baboy sa ilang pamilihan. Hinigpitan kasunod ng kaso ng ASF sa isang bayan sa Pangasinan. At Super Typhoon Bobby nandalasa sa Guam. Super Bagyo. Kailan kaya papasok sa par? Magandang hapon, ako po si Chris Zuniga. ₱44 anyos na negosyante patay sa pamamaril ng mga hindi pa nakikilalang sospek sa Calasiao, Pangasinan. Nakaalerto CJ Torida. Nasawi ang 44 anyos na lalaking negosyante matapos siyang pagbabarilin ng dalawang hindi pa nakikilalang sospek na sakay ng motorsiklo sa Barangay Duyong, Calasiao, Pangasinan bandang alas 10 ng umaga kahapon. Nagtitinda ang biktima sa tapat ng eskwelahan nang lapitan ng mga sospek sa pinagbabaril. Tinamaan sa ulo at iba't ibang bahagi ng katawan ng biktima. Dinala pa sa ospital pero hindi na umabot ng buhay. Sa area mayroong mga nakita na mga empty shells ng caliber 45. Bagamat may nasisilip ng motibo ang pulisya, nagpapatuloy pa rin ang kanilang investigasyon. Isolated case na itong nangyari kasi daming possibility din ng away din sa land dispute at saka sa mga vendor. Pero sa amin nagkakandak pa kami ng deeper na investigation at continuous yung backtracking at forward tracking ng CCTV para mahabol at ma-identify yung mga suspect din. Hindi na nagbigay ng pahayag ang pamilya ng biktima. Kasunod ng pamamaril, pinaigting pang pagbabantay ng Tactical Motorcycle Riding Unit ng Calasiao Police Station. Para ma-counter yung mga motor riding suspect natin, pinapa-activate at ipina-intensify ko pa yung TMR, yung Tactical Motorcycle Riding Unit. Makaikot regular, hindi lang din sa mga dito sa main thoroughfare hanggang looban. At pang tapat din natin is yung mga motorsiklo rin na-issue ng PNP at saka mga kapulisan din natin. Kasama si Daryl Peralta, CJ Torida, One North, Central Luzon. 230,000 pesos sa ATM account ng isang lalaki nasimot matapos umanong mabiktima ng scam. Nakatutok, Sandy Salvacio. Nangihinayang ang 58 anyos na lalaki matapos masimot ang 230,000 pesos na pera niya sa bangko dahil sa scam. Nagsimula ang modus noong May 25 kung kailan may tumawag sa kanyang unregistered number at nagpakilalang ahente ng bangko. Sinabi niya na may darating sa akin ATM na hindi ko naman po alam na wala palang gano'n ang bank gano'n. Papalitan daw. Sabi sa akin, huwag kang aalis ng June 5. Kaya po hindi ako umalis. Lumipas ang June 5 pero wala raw siyang natanggap na bagong ATM card kaya nagpa siya siyang mag-withdraw sa ATM. Pero laking gulat niya nang makitang wala nang laman ang kanyang bank account. Huli na raw nang makita niya sa transaction records na unti-unti palang sinimot ang kanyang pera noong May 29. Unang nag-withdraw ng 70,000 pesos ang suspect hanggang sa naubos na ang naitabi niyang pera. Nanginginig po ako dahil high blood ako. Hindi ako makagalaw doon sa loob ng bangko, halos bubaksak ako. Kasi last money ko po yan na panghahawakan. Nakuha raw ang mga pera sa pamamagitan ng online bank transfer. Ayon sa Anti-Cybercrime Group, posibleng na biktima ito ng tinatawag na voice phishing. Kaya nilang lituhin yung mga tinatawagan nila to the point na siguro hindi niya na-realize na nabigay niya na po yung mga personal information kasi nagpapanggap po na mga financial institution kagaya ng bank. Nakikipag-ugnayan ang biktima sa PNP at naturang bangko sa pag-asang mababawi pa ang pera nito. Huwag po talaga magtitiwala sa mga tawag-tawag na dapat po talaga i-validate at huwag po ibigay yung mga OTP.
i-secure po yung mga data. Kasama si Ron Alister Tañedo, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Samantala, monitoring sa mga ipinapasok na karne ng baboy sa Dagupan City, hinigpitan kasunod ng kaso ng ASF sa isang bayan sa Pangasinan. Yan ang balitang tinutukan live ni Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, nakaalerto ng iba't ibang lokal na pamahalaan kasunod ng pagtama ng ASF sa isang bayan sa probinsya ng Pangasinan. Hinigpitan pa ng Dagupan City Veterinary Office ang monitoring sa lahat ng mga karne ng baboy na ipinapasok at ibinibenta sa mga pamilihan sa Dagupan City, maging sa mga ibinibentang karne ng baboy sa mga talipapa. Kasunod ito ng naitalang positibong kaso ng African Swine Fever sa isang bayan sa Western Pangasinan. Usually po pag may ganitong mga alert po sa atin, ang lagi po natin na priority is higpitan po yung pagpasok po ng mga karne po dito sa ating market nila kasi yun naman po talaga yung pinaka-protocol po natin. Kailangan po yung karne pumapasok dito sa ating market na-slaughter po sa mga accredited slaughterhouses. Bagamat walang direktang epekto sa kalusugan ng tao ang ASF at hindi ito nagdudulot ng kahit anong sakit, kahit pa nga makain ng karne ng baboy na apektado nito, patuloy pa rin pinag-iingat ng otoridad ang publiko. Ang pagtama kasi ng ASF ay nagdudulot ng krisis sa kabuhayan, industriya ng pag-aalaga ng baboy at supply ng pagkain. Tiniyak ng mga negosyante sa Dagupan City na malinis at ligtas sa ASF ang mga ibinibentang karne ng baboy. Safe naman ang baboy namin dito kasi dumadaan naman sa slaughter yan May mga tatak yung baboy. Safe po kainin po. Safe kainin po. Hindi pinapayagan ng Dagupan City Veterinary Office ang pag-angkat ng baboy sa ilang bayan sa Western Pangasinan. Bahagya ring bumaba ang presyo ng karne ng baboy sa pamilihan. 5 piso kada kilong ibinaba sa presyo dahil sa mababang demand. Nasa 350 hanggang 370 pesos ang kada kilo ng baboy sa Dagupan City. Kaya yung magiging 380 nagiging 370 na rin. Pag sa laman, pwede na rin 350. Ganun, pwede. Pero mostly pa rin 360, pwede na rin 350. Nakamonitor ang SINAG sa sitwasyon sa Pangasinan. Bagamat may tinamaan ng ASF, kontrolado naman daw ang sitwasyon sa probinsya. Napigilan daw ang paglabas ng mga alagang baboy sa apektadong lugar. So far, wala pa naman maraming cases like before. Hindi naman ganun katindi pa. Compare last year, mas konti naman this year. So, monitor pa rin natin. No? Samantala, patuloy ang paalala at panawagan ng otoridad sa mga hog raiser na i-monitor ang mga alagang baboy. Sakaling makitaan ang karamdaman ng mga alagang baboy, ay agad itong ipagbigay alam sa kinauukulan. Chris, dito naman sa Mangaldan, Pangasinan na nakabantay ang Market Division, Slaughterhouse Division, ganun din ang Agriculture Office sa lahat ng mga baboy na kinakatay sa Slaughterhouse Division. Tinitiyak ng otoridad na walang sakit o walang karamdaman at healthy ang lahat ng baboy na kinakatay sa Slaughterhouse Division. Meron ding mga kaukulang dokumento kung saan naka-indicate doon kung saan nanggagaling yung mga kinakatay na baboy sa Slaughterhouse. Ayon sa Market Division, Chris, at maging sa Agriculture Office, karamihan sa mga kinakatay na baboy sa Slaughterhouse Division ng Mangaldan ay nagmumula pa sa ibang probinsya. Maliit lamang na porsyento o volume ng baboy ay nanggagaling sa probinsya ng Pangasinan. Samantala, Chris, kumpara sa ibang mga bayan o ibang mga pamilihan ay bumaba din ang presyo ng karne ng baboy sa Mangaldan Public Market na nasa 330 hanggang 350 pesos kada kilo. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Super Typhoon Bavi nanalasa sa Guam. Malakas na hangin at ulan naranasan. Silipin sa report. Malakas na hangin at pag-ulan ang naranasan sa ilang bahagi ng Guam sa paghagupit ng Super Typhoon Bavi. Sa kuha sa labas ng isang paliparan sa lungsod ng Tamuning, halos liparin na ang mga puno dahil sa lakas ng hangin. Ganyan din ang lakas ng hangin na nararanasan sa lungsod ng Apotgan, maging sa Coastal District ng Tumon. Ayon kay US Cooper Roberto Bobby Solis, humina rin kalaunan ng ulan pero malakas pa rin ang hangin. Pinayuhan na ng mga otoridad ang mga residente sa Guam na manatili sa bahay habang nakataas pa ang emergency condition doon. Walang naiulat na sugatan o nasawi dahil sa masamang panahon. Ayon sa US National Weather Service, nanalasa ang Category 5 na bagyo sa Northern Mariana Islands, partikular sa Tinian, Saipan at Rota.
Ang Super Typhoon Bavi ay posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong Martes o bukas. Tatawagin itong Bagyong Inday pag nagkapasok na sa PAR. CJ Torida, One North, Central Luzon. Mga kapuso, anumang oras, ngayong gabi o bukas ng madaling araw, posibleng nasa loob na ng PAR ang Super Typhoon na may international name na Bavi. Sa latest advisory ng Pag-asa, huling namataan ang sentro nito sa layong 1,845 kilometers silangan ng Central Luzon. Pakanluran, Hilagang Kanluran ang kilos nito sa bilis na 20 kilometers per hour. Oras na makapasok yan sa loob ng PAR, tatawagin ito sa local name na Inday. Sa ngayon, wala pa itong direktang epekto sa bansa pero ramdam na ulit ang epekto ng habagat na unti-unti nang magpapaulan sa ilang lugar, kasabay ng epekto ng easterlies at localized thunderstorms. Sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng kalat-kalat na ulan sa northern at central Luzon. Malalakas ang ulan sa ilang lugar kaya maging handa sa banta ng baha o landslide. Posible ang ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Puspusan ang clearing at cleaning operations ng lokal na pamahalaan sa nasunog na public market sa Batac City, Ilocos Norte. Patuloy pa rin ang investigasyon ng Bureau of Fire Protection upang matukoy ang sanhi ng sunog na tumupok sa mahigit 100 pwesto ng mga negosyante. Patuloy pa rin ang assessment kung magkano ang halaga ng danyos sa insidente. Dadalhin ng arson investigator ang mga nakalap na ebidensya sa BFP Central Office para sa fire analysis. Samantala, naglungsad ng donation campaign ang lokal na pamahalaan para sa mga nais magpaabot ng tulong, lalo na sa mga naapektuhan sa sunog. Natagpuan ang palutang-lutang na bangkay ng 16 anyos na lalaki sa ilog na bahagi ng barangay Laurel, Cordon, Isabela, umaga kahapon. Nakita ito ng isang tanod habang nag-iikot sa lugar at agad inireport sa PNP. Base sa inisyal investigasyon ng pulisya, galing sa inuman ang binatilyo at saka umalis ng walang paalam. Maaari umano itong naaksidente sa lugar at nahulog sa bahagi ng ilog dahil sa kalasingan. Nakita rin ang motorsiklo sa lugar. Positibong kinilala ng ama ng biktima ang bangkay. Wala namang nakikitang foul play ang otoridad sa nangyari. Pasintabi po mga kapuso, mabaho at baradong kanal sa palibot ng Mangaldan Public Market, hiling ng mga negosyante na malinisan. Sundan sa report. Matagal na umanong inirereklamo ng ilang negosyante ang barado at nangangamoy na drainage sa palibot ng Mangaldan Public Market. Ayon sa ilang negosyante, mas tumitindi raw ang mabahong amoy ng drainage tuwing umuulan. Minsan umaamoy yung ano niya. Ito, bitak-bitak po yung ano. Opo, sumisingaw po yung ano. Mataas yung tubig pag napupuno na. Kaya siguro kailangan linisin na din. Para maiwas sa lamok. Hiling ng ilang negosyante, malinisan at maayos ang mga butas sa drainage system. Ayon sa lokal na pamahalaan, nakatakda na ang declogging operation sa drainage ng palengke ngayong buwan. Actually, meron na siyang notice to proceed. Nabid na po yung programang yon. Hinihintay lang na namin kung kailan talaga gagawin ng mga nakakuha ng kontrata. Taon-taong isinasagawa ng lokal na pamahalaan ang general declogging sa pamilihan. Ang problema raw, kaya mabilis mabaraduhan ang mga kanal, hindi sumusunod sa tamang waste disposal ang ilang negosyante, lalo na sa fish section. Ayon sa ilang fish vendor, Nilalagay sa plastic na, madam. Tapos kukunin na yung mga basura. Sila kukuha. Panawagan ng Market Division sa mga negosyante, maglagay ng sariling trash bin at itapon ang mga ito sa tamang basurahan na itinalaga ng Waste Management Division. Kasama si Ron Taniedo, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. 4 na katao naman ang sugatan sa karambola ng 5 sasakyan sa National Highway na bahagi ng Barangay Poblasyon, Sual, Pangasinan. Kabilang dito ang tricycle, 2 motorsiklo, MPV at truck. Sa investigasyon ng pulisya, aksidenteng nabangga ng truck ang isa sa mga motorsiklo
na nakaparada sa gilid ng kalsada. Nawala ng kontrol kaya nadamay ang iba pang sasakyan na saktong bumabagtas sa kalsada. Sugatan ang driver at sakay ng tricycle at ang parehong rider ng motorsiklo. Ligtas ang driver ng MPV at ng truck. Dinala ang mga sugatan sa Sual Primary Care Infirmary Facility at ngayon nasa maayos ng kondisyon. Ayon sa PNP, nagkausap at nagkaayos na ang mga sangkot sa aksidente. Ayon kay Presiding Officer Cheese Escudero, 16 ang kailangang boto para makonvict si Vice President Sara Duterte. Tutukan sa report. Naniniwala ang bagong halal na impeachment presiding officer na si Senator Judge Cheese Escudero na 16 ang kailangang boto para makonvict si Vice President Sara Duterte. Kahapon, 21 sa 24 na senador lang ang nasa paglilitis dahil 2 ay nakakulong habang nagtatago naman ang isa. Kaugnay naman sa selyadong kahon na naglalaman ng tax records ni Vice President Duterte at mister na si Attorney Manasseh Carpio, nagpasya ang impeachment court na ipabalik ito sa Bureau of Internal Revenue o BIR. Katwiran nila, hindi nila iniutos ang pagsusumite nito. Humiling naman ang prosekusyon na ipasabina ang halos 10 bank managers mula sa iba't ibang bangko at branches mula Davao hanggang Metro Manila. Pinalagan ito ng depensa, bagamat ipinag-utos pa rin ng impeachment court ang mga sabina para rito. Ang minority senators naman hindi pa rin isinusuko ang dapat anilang pagsali ni na Senador Estrada at Marcoleta sa impeachment court. Baka raw pwede itong hingiin sa Sandigan Bayan. Walang nag-object sa mga senator judge mula sa mayorya. Pero para kay Senador Raffy Tulfo, pwede kung manonood lang naman sa TV. CJ Torida, One North Central Luzon. At matapos hindi dumalo sa pagsisimula ng impeachment trial kahapon, nagpunta si Vice President Sara Duterte sa Senado kanina. Pero hindi siya dumalo sa impeachment trial. Humarap siya sa media para sa isang press conference. Isa sa mga katagang binitawan ni VP Sara, "In this bloodbath and bludgeoning, I will be blooded but unbowed." Umalis din sa Senado si VP Sara matapos makipagpulong sa kanyang mga abogado. Nang tanungin ang prosekusyon sa naging pahayag ni VP Sara, mas interesado raw sila sa sagot ng Vice Presidente sa mga alegasyon laban sa kanya. Mahigit 1,000 replacement plates para sa public transportation dumating na sa LTO Dagupan City. Silipin sa report. Lumang plaka pa rin na nakakabit sa ipinapasadang jeep ni Mang Kokoy sa Dagupan City. Makailang beses na raw siya nagpabalik-balik sa LTO sa nakalipas na mga taon pero wala pa rin ang bagong plaka ng kanyang jeep. Mas maganda dahil para yung sasakyan mo malinis, walang aberya. 2015, nang ipatupad ng Land Transportation Office ang License Plate Standardization Program na layong palitan ng lahat ng lumang plaka ng mga sasakyan sa bansa. Magkakaroon ng iisang disenyo, dadagdagan ng security feature para maiwasan ang pamimeke. Matapos ang mahabang panahon na paghihintay ng mga tsoper, dumating ng mahigit 1,000 replacement plate ng mga for-hire o yellow plate vehicle sa Dagupan City. Ito ay ang mga may plaka nagtatapos sa 1 hanggang 6. Yeah, sa replacement, binayaran kasi yan. Around year 2015, binayaran. So, they are entitled to makuha yung plaka nila. Bibigay natin. Para kung din, yung parang katunayan na yung parang na-upgrade na ba yung plaka. Sinimulan na ng LTO Dagupan City ang pamamahagi ng mga plaka. Bukod sa personal na pag-claim sa LTO, pinapayagan din ang minsanang pag-claim ng opisyal ng kooperatiba o transport sector basta't may authorization mula sa mga may-ari ng sasakyan. Tuloy-tuloy naman yung distribution namin. No? And one of the strategy ng opisina is nakiusap kami o inabisuhan namin itong mga transport group. Nakunin na yung mga plaka. Sa mga susunod na linggo, inaasahang darating na rin ang mga replacement plate na nagtatapos sa 7 hanggang 0. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon.
Isang lalaki ang nahulog sa bangin sa barangay Nangalisan, Tuba, Benguet, gabi noong Sabado matapos umanong madulas habang naglalakad sa gilid ng isang riprap barrier sa kilometer 16. Batay sa investigasyon ng Tuba Police, galing sa inuman ang biktima kasama ang ilang kaibigan. Tumanggi raw siyang ihatid ng kanyang mga kasama. Nasa humigit kumulang 3 metrong lalim na bangin ang kinahulugan ng biktima. Nagtamo siya ng mga pasa sa noo at nawala ng malay matapos ang insidente. Dinala ang biktima sa pagamutan na ngayon nasa maayos ng kondisyon. Ayon pa sa pulisya, malakas ang ulan noong mangyari ang insidente. Suspect sa pagdanakaw ng motorsiklo sa Bacaldan, Pangasinan, arestado ng PNP. Narito ang report. Kalabos ang 28 anyos na lalaki matapos maaresto dahil sa pagnanakaw ng motorsiklo sa Barangay Anolid, Mangaldan, Pangasinan gabi noong Biyernes. Ayon sa pulisya, bumiyahe sa Maynila ang may-ari ng motorsiklo at iniwan o ipinarada ang sasakyan sa pinapasukang warehouse. Pero pagbalik niya, wala na ang motorsiklo. Agad siyang nag-report sa pulisya. At tayo po nagkanta kami ng investigation, backtracking po. At na-find out namin na may isa pong lalaking naka-blue t-shirt na kinuha. Forcefully po kinuha yung kanyang motorcycle. Sa koordinasyon ng Mangaldan Police sa iba pang kalapit na himpilan ng pulisya, positibong kinilala ang sospek dahil sa pagkakasangkot sa iba pang kaso ng pagnanakaw. Sa tulong din ng ilang barangay official, natukoy ang sospek na residente ng Barangay San Vicente sa San Jacinto, Pangasinan. Kaya agad nagsagawa ng operasyon ang pulisya. Natuntun po namin yung kanyang pinagtataguan yun. At that time po, andun din po, hawak niya yung motor. Talagang in possession niya yung motor na kanya kinuha the following day. Aminado ang sospek sa pagnanakaw ng motorsiklo, ngunit itinanggi niya ang mga naunang paratang. Dahil lang po sa pagkagamit ko po ma'am dun sa motor at sa pangangailangan lang po sa pamilya mo. Gamitin ko lang po ma'am sa... Hindi niyo pwede benta? Opo. Hindi niyo pwede benta? Opo. Sinampahan na ang sospek ng reklamong paglabag sa New Anti-Carnapping Act of 2016. Kasama si Ron Tañedo, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Tumagas ang langis mula sa isang pabrika sa Balagtas, Bulacan. Kita sa video na yan ang pagtagas ng langis papunta sa drainage canal ng Barangay Santol. Base sa investigasyon ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, tinatayang mahigit sa 7,500 litro na ang natapong langis. Dahil dyan, nangamatay ang ilang isda sa sapa kung saan umaabot na rin ang oil spill. Nagreklamo na ang mga residente dahil sa amoy nito. Namahagi ang Balagtas LGU ng face mask sa mga residente. Ibinatawag na rin nila ang may-ari ng pabrika. Sinubukan ng GMA News na kunan ng pahayag ang pamunuan ng pabrika pero tumanggi silang magsalita. Dagdag presyo sa mga produktong petrolyo ipinatupad ng mga kumpanya ng langis ngayong July 7. Sundan sa report. Epektibo ngayong araw ang dagdag bawas sa presyo ng ilang produktong petrolyo. Ayon sa Department of Energy, may dagdag presyo na 1 peso and 57 centavos hanggang 3 pesos and 57 centavos sa kada litro ng diesel. Habang 1 peso and 70 centavos hanggang 3 pesos and 70 centavos naman ang dagdag sa kada litro ng kerosene. At sa gasolina naman, may 1 peso and 75 centavos na rollback o price hike na hanggang 25 centavos. Ayon sa Department of Energy o DOE, nakaaapekto riyan ang patuloy na krisis sa Middle East. Dismayado ang ilang mga tsuper sa muling pagsirit ng presyo ng petrolyo. Bawas kita na naman sir pagka ganun, wala na naman. Ngayon nga, mahirap pa rin. Hindi pa tumaas yung pasahe, tapos tatas naman yung diesel. Umaasa pa rin ang mga tsuper na bababa rin ang presyo ng petrolyo at madaragdagan ang kanilang kita sa pamamasada. Laging kada Martes ang tumatas wala tayong magagawa. Kasi yung natin, gobyerno yung gera, hindi pa kasi nag-umpisa na naman Kasama si Henry Duminsil, CJ Torida, One North, Central Luzon. Samantala, iba't ibang LGU at ahensya naghahanda na sa posibleng epekto ng paparating na bagyo. Narito ang report.
Bagamat hindi direktang tutumbukin ng bagyong papasok sa Philippine Area of Responsibility ang Nueva Ecija, nakapwesto na ang mga heavy equipment at ang mga tauhan ng DPWH 1st District Engineering Office sa mga lugar na palaging naaapektuhan ng landslide at pagbaha sa tuwing may bagyo o matinding pag-ulan. Ilan sa binabantayan ang bulubunduking bahagi ng Piut sa bayan ng Karanglan at bayan ng Pantabangan patungong bayan ng Castañeda, Nueva Vizcaya, kung saan nagkakaroon ng landslide. Ang mandato po ng DPWH ay sikapin sa lahat ng oras na bukas ang National Road. Kahit po hating gabi, nagsara. Ando po yung aming mga equipment, ang aming mga tao. Bukod sa mga heavy equipment, nagsagawa na rin ng pruning sa mga sanga ng punong kahoy at pag-alis ng mga punong posibleng matumba at makadisgrasya sa mga motorista. Nilinisan na rin ang kanal sa mga lugar na madalas bahain. Isa na rito ang bahagi ng Maharlika Highway sa Barangay Balok, Santo Domingo, Nueva Ecija at sa boundary ng Talavera at Cabanatuan City. Maaliwalas na panahon pa rin ang nararanasan si Isabela at Cagayan maging sa mga kalapit na mga probinsya. Wala rin nakataas na gale warning sa mga baybayin sa Isabela at Cagayan kaya may mga pumalaot pa rin. Pero pinag-iingat ang mga gumagamit ng maliliit na bangka sa banayad hanggang katamtamang pag-alon. Sa posibleng papasok na bagyo sa Philippine Area of Responsibility, posibleng maranasan ang malalakas na hangin at pabugso-bugsong ulan simula Miyerkules, partikular sa Batanes at Cagayan ayon sa Northern Luzon Pag-asa Regional Services Division. Palalakas daw ng bagyo ang habagat na magdadala ng pag-uulan, lalo na sa mga lugar sa kanlurang bahagi ng bansa. Posible rin daw na umabot sa Tropical Cyclone Wind Signal number 3 sa Batanes, habang Signal number 2 ang maaaring itaas sa Cagayan at ilang bahagi ng Isabela. CJ Torida, One North, Central Luzon. Libreng wheelchairs at walkers ipinamahagi sa mga PWD sa Dagupan City. Sundan sa report. Ilang dekada nang hindi nilalakad ni Mang Marcelino ang kanyang mga paa dahil sa kanyang karamdaman. Sa loob ng mahabang panahon, ang lumang wheelchair na ito ang nagsisilbi niyang paa. Malaking tulong para sa kanyang bagong wheelchair na handog ng lokal na pamahalaan. Malaking bagay po ito dahil sa nakakatulong sa katulad namin ng PWD. Isa lang si Mang Marcelino sa nabiyayaan ng libreng wheelchair. Kabuuang 50 wheelchair, canes, at 20 walker ang ipinamahagi sa mga PWD sa syudad. Nabinipisyuhan din ng mga PWD ng libreng medical at social services, gaya ng eye check-up. May mga libreng gamot at bitamina ring ipinamahagi sa kanila. Well, ito yung services ng government and the national government that we are providing for the person with disability. Although ongoing na siya, pero today we put them all together para to create awareness na mas maraming pang makaka-avail ng mga services. Isinagawa ito ng LGU sa tulong ng ibang ahensya ng gobyerno bilang bahagi ng selebrasyon ng National Disability Rights Week. Kasama si Ron Alice Trietaniedo, Jasmine Gabriel Galban, One North, Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat mga kapuso, pati na ang mga kapuso natin abroad. Ako po si Chris Zuniga. Kami, ang GMA Regional TV, One North, Central Luzon. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, noon at ngayon. Serbisyong totoo.